magaganap sa mga susunod na linggo. No? So, hindi ko lang pwedeng pangunahan yung mga ibang ahensya, pero marami nang na-share sa amin na mga gagawin ng mga iba't ibang ahensya in charge sa pagbabalik ng pera in the coming weeks. No? From AMLAC to NBI to Customs, DTI. So maraming mga magandang mga i-anunsyo ang mga iba't ibang ahensya in the coming weeks. No? And very clear yung timelines and very clear yung mga gagawin ng mga iba't ibang ahensya para talagang mabawi na natin itong mga ninakaw na pondo ng mga kababayan natin. So, ayoko munang pangunahan, pero maganda ang meeting, importante, nag-uusap lahat. Sabi nga ni Justice Andy, kailangan alam nung kanang kamay yung ginagawa nung kaliwang kamay and vice versa. So, kailangan lahat coordinated at lahat nagtutulungan. So, unprecedented itong ganitong klaseng cooperation. Ngayon nga ako nakakita ng ganito na lahat nagtutulong-tulong, nagsishare ng information at walang nagkakanya-kanya. No, lahat coordinated. So, hintayin na rin natin siguro ang magiging announcements ng ICI siguro after today, after the meeting or in the coming days. Sir, can you give us maybe a ballpark figure of how much assets are we talking about here and what kinds? Hindi muna ako magbibitaw ng figure. Hintayin natin yung mga agencies in charge of that like AMLAC and the other agencies such as the Solicitor General. So ayoko silang pangunahan. Pero syempre, malaki yung pinag-uusapan natin dito. Doon pa lang sa mga na-freeze na assets, lampas 10 billion na yata yung na-freeze pa lang ngayon. No? I think mga ganun ang pinag-uusapan, no? ng mga amounts. So, pero hintayin na lang natin sila. Then, anong composition ito, sir? Kasi diba? AMLAC is 5.1 and then you have the assets of COA by 5. So, yun. Yeah, more or less, di ba? Yun ang mga pinag-uusapan na ng mga amounts. Pero, umpisa pa lang to. You have to understand, this is just based on, I think, 3 complaints or 4 complaints filed with the Ombudsman. So, and we all know na madami pang mga susunod. Sir, air assets ba yung 5 billion from COA na sinasabi? Yeah, yun na yung estimate na binigay ng CAAP and last time, no, nung dinisclose ng CAAP yung listahan ng mga air assets pa lang nung related companies to former Congressman Zaldico. Sir, I'm not sure if this was asked already, but can you give us at least, can you walk us through kung paano nangyari na nakawala yun or nakaalis yung mga sasakyan, no? Kay Kaapo, sir. Chopper. Yung mga Chopper, tsaka... Yes, mga air assets. Oo. So, papasok ko kay General Del Rosario, pero he will give the dates. But again, uulitin natin, no? Ang importante dito, ang mga sasakyan, mga eroplanong yan o chopper na yan, hindi nila maibebenta. No? Kahit nasa Malaysia, sa Singapore yan, hindi yan maibebenta. At sa tamang panahon, kapag yan ay babawiin na ng gobyerno through the various legal cases na ifa-file ng Solicitor General, yan ay mababawi kahit saan pa yan sa mundo. So let me just pass on to General De Rosario to give you the details on those three aircraft. Yes, sir. Thank you, sir. Sa kabuuan po, meron kaming mga na-identify na more or less 13 aircraft. May mga helicopters, may mga fixed wing. At ito ay pag-aari ng mga kumpanyang involved. At humingi na ng mga detalye ang DPWH, AMLA, NBI, at nag-provide na po ang CAAP. So, noong pong August, as early as August 16, August 20, September 11, wala pang official investigation. Lumipad na palabas yung 2 helicopter at isang eroplano. Yung isang helicopter ay medical evacuation naman ang mission nila. Yung 2 ay tumungo sa Malaysia, yung isa ay Singapore. At magmula naman po nung umalis sila ay namomonitor namin kung saan pumunta,
At yung iba naman na naiiwan dito ay ganun din. Minomonitor natin dahil kailangan naman nilang mag-file ng mga flight plans bago makalipad. Pero nandito pa sila sa bansa natin. So sa ngayon, inaantay namin kung ano ang magiging position ng AMLA at nakahanda lang kami at binabantayan namin. Nakikipag-ugnayan din kami dun sa mga civil aviation authorities ng mga bansa na pinuntahan nila at nagpapatulong kami na i-monitor dahil sa ngayon yun pa naman ang kaya nating gawin. Sir, status nila, are they closing? Hindi ko, I think that's for AMLAC to disclose. No? Kami, ano lang, no? Basta ang dalawa ang importanteng ginawa natin. Pinagbawalan natin ang pag-deregister. Kailangan mag-deregister bago yan ibenta. No? Kailangan mag-deregister bago yan ibenta. So yan ay ang CAAP naka-hold lahat ng deregistration ng mga assets na yan. And then yun nga, no, umalis yung tatlo bago pa actually ma-file yung mga kasos ng DPWH at ICI sa ombudsman. No? Hindi natin masasabi. Pero ang importante nga, hindi yan maibebenta. Yun ang importante. At kahit nasa ibang bansa pa yan, pagka na-file na yung mga kaso para bawiin itong mga assets na to sa tamang panahon na mukhang padating na naman yan, mababawi pa rin natin yan at makukuha natin. Okay? Ano po yung process kung kunyari ma-freeze itong mga assets na to, itong nasa Singapore tsaka sa Malaysia? Ano yung likelihood na ma-force silang mapabalik ng Pilipinas? Itong air assets? Actually, pag may order na for feature, pupuntahan po ng CAAP yan, ng mga inspector natin, at i-arrange natin ang lipad pabalik sa Pilipinas. Escorted ng mga CAAP flight inspectors. Okay. So that's why importante yung coordination with Malaysia or Singapore. Yes. Yes. Idagdag ko lang sir dun sa deregistration. Hindi kasi mabebenta talaga ang isang eroplano hanggang hindi na dere-register doon sa bansa na kung saan siya unang nirehistro. Alinsunod po yan sa International Civil Aviation Organization na isa lang ang nationality kumbaga ng isang eroplano. Hindi pwedeng dalawa. Bago niya Hindi pwedeng dual citizen. Yes, hindi pwedeng mai-register sa ibang bansa hanggang hindi dinede-register dito sa atin. Kaya hindi rin aalamin din yan ng Civil Aviation Authority ng Malaysia o Singapore, for example, kung na-deregister na bago i-allow nila na ma-register doon sa mga bansang yon. Kaya parang hindi pwedeng ibenta. Sir, po sa naiwan na sampo, meron daw si Speaker Romualdez. Sa katotohanan po, sa record na chinek namin, wala. Wala sa, walang lumalabas na pag-aari ni Speaker. Sir, you said na monitored naman yung tatlong air assets ni Zaldico. And you na ay dahil nga sa medical matters kung bakit sila umalis ng bansa. Namamonitor niyo rin po ba kung sino yung mga sakay ng air assets? Kasi the public are parang sabi, baka ito yung ginagamit para makaalis ng iba't ibang bansa si Zaldico kasi nga hanggang ngayon hindi pa rin siya alam kung nasaan. So, alam niyo rin po ba na baka ginamit to ni Congressman Zaldico? Yes ma'am, actually kasama dun sa flight plan, pag nagre-request sila ng exit clearance, yung passenger manifest. So meron tayong listahan kung sino yung mga kasama doon at wala namang si Zaldico doon. Doon sa tatlo po? Sa tatlong eroplano. So clear na hindi po ginamit yun ni Congressman Zaldico paalis ng bansa? Clear po ayon sa manifest na naka-attach doon sa request for flight plan. Kamag-anak, sir? Hindi namin matrace kung sino yung mga kamag-anak. Yeah. Okay. You mentioned 30 information. Sir, may information po ba kung yung pag-alis ng tatlong aircraft before the order or the issue ng flood control ordinance was intentional? Hindi namin masasabi yan. Hindi namin masasabi yan. Pero the mere fact na tinanong mo, may posibilidad na gano'n. So you mentioned 13 ang total assets ni nung companies. 13, sir, no? So you have 5 under monitoring. What happens to the others? Nasaan yung isa? Yung iba, Lahat minomonitor. lahat naka-monitor. Kita niyo yung Major
Rosar, so ilan yung 5? Yung 10. 5, kasi 13 minus 5 na monitored. So 8, may 8 ka ng number question. Lahat po ay Lahat nyo naman ito. Kita niya, nasa Pilipinas. yes. So there's only 3 that are outside na umalis nung August at nung September 11. In other words, the AMLAC has not requested to freeze this. You will have to ask AMLAC that. Kami sumusunod lang kami sa ano. Sumusunod lang ang executive department sa mga orders na nakukuha natin sa AMLAC o sa courts. If it's frozen, they can use it. Parin. Yan, hindi ko masasagot yan. If frozen, hindi na. Okay. So that answers the question. Hindi pa naman. Kasi nagamit pa. Sir, sorry, balikan ko lang yung date. Sabi nyo, by August kasi that time, wala pang flood control probe, di ba? Pero by September, meron na. How come napayagan na umalis yung last one? Hindi. September 11, wala pang nafa-file nun. Wala pa. Pa lang yun ang creation. Wala pa. Kaka-create pa lang ng ICI nun. September 11. Vince, balikan ko na sinabi niyo yung sa restitution. Mm. Babalik ko sa Mm. Sir, pwede yung bang i-elaborate mga personality, kahit mga anong posisyon nila sa government, may mga congressman, may senador. Makikita niyo yung personality sa mga kasong fina-file. Sa mga kasong fina-file or ni-refer sa ombudsman. Nandun yun. So, according to the ombudsman, I think 20 plus na ang na-refer o final, no, sa ombudsman, no. Ito yung kasama na dito yung mga fraud audit referrals ng fraud audit team ng COA, final ng DPWH, refer ng ICI at ng iba pang ahensya tulad ng NBI at Justice, Department of Justice. So doon yun makikita kung sino ang mga personalities. Sir, Ombudsman Remulla said yesterday na magpa-file sila with on or before November 25. Are you confident magpa-prosper yung mga ipa-file nila sa Sabina? Ang unang kasong magamang ipa-file ng ombudsman ay yung kaso na final ng DPWH noong September 13, if I'm not mistaken. No, ito yung sa Bulacan 1st District, 26 people, DPWH, and contractors. Yung kasong yon sa aming pagagay sa DPWH ay solid na solid. At kaya nga, pag ako'y tinatanong, at ngayon, sinabi na rin ng ombudsman na by November 25, kaya kampante kami na yung 26 na yon sa Pasko sa kulungan magpapasko lahat yun. Kasi non-bailable yun. DPWH engineer, may mga 20 DPWH personnel and 5 contractors, including Sara Diskaya et al. lawmakers, sir? Again, no, alam nyo naman yung mga personalities na finailan ng kaso. No? Yung first case, walang lawmaker doon. 20 DPWH personnel and 5 contractors. Ngayon, doon sa mga susunod na kaso na meron ng mga either finailan or refer, kailangan tatanungin natin si Ombudsman kung kailan ang filing sa Sandigan Bayan ng mga kasong yun. Did the Ombudsman tell you na yun yung isusubo sa 25? Oo, kasi yun ang ready na. Yun ang first in, first out naman ng Ombudsman. Kasi tsaka ready na yun. Sir, may nabasa na akong input sa story namin. But you do have the dates of the flight now, di ba? Ng mga, would you still remember? Para Yeah. August August 16, August 20, and September 11. August 16. Anong aeroplano, sir? Yung August 16, yung Agusta 1389 helicopter. Okay. August 20, yung Gulfstream 350. Okay. At saka September 11, yung isa pang Agusta 1389 Singapore. helicopter. Yung Singapore, yung Gulfstream, yung dalawang helicopter Okay. sa Kinabalu. Kota Kinabalu. Sir, may shift. Okay. Shift ako nila. May pinapagawa. Shift. Farm to market roads. Hmm. DA is investigating. Mhm. And again, mga nakapirma, taga-DP. Paanong... Kasi ang DPWH ang implementing agency ng mga farm to market roads. No? Nagbago yan, I think, nung time ni Pinoy pa, nung time ni Secretary Babe Singson, at hindi na yan nagbago since. No? So, tama si Secretary Kiko, no? Ang nag-sign off dito sa mga
farm to market road projects ay mga opisyalis ng DPWH. So, kaya nag-meeting kami nung isang araw para mag-coordinate kami ng efforts sa pag-imbestiga at pagsisigurado din no, na hindi na ito mauulit at bibilis yung pagpapagawa natin ng farm to market roads at maayos ang pagkagawa. So, for 2026, nagsabi na ang DA na sila na muna ang mag-i-implement at DPWH fully supports that. And wala na kayong goal doon? Mag-uusap kami, baka monitoring na lang. No, tutulong kami sa monitoring. How about the individuals, DP officials involved in the anomalous farm to market? Will you be suspending them like we did in the... We will do exactly the same thing that we are doing with the anomalous flood control projects. Matatanggal sa trabaho, kakasuhan, makukulong, babawiin natin, pati yung mga ari-arian nila. Okay? Claro, thank you. Thank you so much, guys. Thank you.